Hello to everyone! Welcome back to my channel. And for today's video ay gusto ko lamang i-share sa inyo ang isang bagay na maaaring makapagpalungkot sa inyo o makakapagbigay sa inyo ng feeling homesick kapag nandito na kayo sa Pakistan. Dito sa Pakistan, bukod sa mahal na, ay mahirap pang hanapin ang mga pagkain Pinoy. At yan ay nakadepende kung saan, at nakadepende pa yan kung saan lugar ka mapupunta or nakatira. At bukod sa lugar, ay kailangan din buy or depende rin kung mayroon kang pera. Yun. Dito sa Pakistan, bibihira o hindi ganun karami ang mga foreigner, lalong-lalo na ang mga Pilipino. Or basta yung mga hindi ganun ka-common yung mga foreigner katulad sa Pilipinas kahit sa lugar tayo pumunta at lahat na yata ng klase ng foreigner ay mayroon tayo. Ganun din sa ibang bansa. Pero dito sa Pakistan, para sa akin, kasi nga tuwing lalabas ako or marami naman ako napupuntang lugar, pero hindi kasi ganun ka common or basta hindi ganun karami yung mga foreigner dito sa Pakistan. At bukod sa lugar ay kailangan din buy or depende rin kung mayroon kang pera. Dahil nga dyan, isa rin yan siguro sa rason o reason kung bakit ikukunti rin o hindi rin ganoon karami o ka-common yung mga pagkain, yung mga imported na food galing sa ibang bansa. Kasi nga, wala namang masyadong foreigner. So, karamihan sa mga produkto nila ay local or Pakistani made. Kung may mabibili ka man ng mga imported, yan ay mabibili mo sa malalaking grocery store katulad ng Impias, Metro, Carrefour, or malalaking grocery sa iba't ibang bayan ng Karachi. So, depende, bayan ng Pakistan. So, depende kung saang bayan o kung saang lugar ka dito sa Pakistan nandoon at depende rin sa kung anong available na malalaking grocery store mayroon sa inyong lugar. At yun nga, dahil nga nandito kami sa Karachi, medyo maswerte lang kami kasi meron dito isang grocery store na nagtitinda, marami silang itinitindang Filipino food, pero hindi pa rin siya ganoon kadaming, kumbaga pili pa rin. So, bukod sa pili, ay mahal pa. Mahal kung ikukumpara natin sa pera ng Pakistan. Okay? Pero, kung ang pera na gagamitin mo ay manggagaling sa ibang bansa, then siguradong mas mura yung product ng Pilipinas dito sa Pakistan kaysa sa ibang bansa. Kasi nga depende yan sa value ng pera. Kung ang pera mo o ang kinikita mo ay dito lang sa Pakistan, masasabi mong mahal katulad ko kasi nga ang kinikita ng asawa ko is Pakistani rupees. So para sa akin, mahal yung mga product ng Pilipinas dito sa Pakistan. Ito nga lang siguro ang maganda at medyo maswerte o sinuwerte ako kasi nga napakarami o marami na ngayong mga Pilipina dito sa Karachi at halos ay mga kapitbahay ko lang, kumbaga malalapit lang sa akin. So, kapag mayroong pumupunta sa ibang lugar, katulad ng Qatar, Saudi, Dubai, Kuwait, or galing ng Pilipinas, o nagbabakasyon sa Pilipinas, ay nakakapakiusap na ibili tayo ng gusto natin. Yun nga lang, syempre, hindi lahat ng gusto natin kasi limited din naman yung madadala nila at limited din yung pwede nilang dalhin kasi marami din mga product na bawal sa eroplano, di ba? So, dahil dyan ay medyo nagkakaroon ako ng pagkakataon na maibsan yung aking craving sa pagkain Pinoy. Kasi nga, mayroon tayong mga kababayan na kahit papano ay napagbibigyan yung ating kahilingan. The video ay papakita ko sa inyo kung saan ba pwedeng bumili o saan ba available yung mga product o Filipino product dito sa Karachi. At pwede rin siyang Filipino product dito sa Karachi at maaaring available din sa ibang lugar dito sa Pakistan kung ang mga malalaking grocery store na ito ay mayroon sa lugar kung nasaan kayo. At gusto ko kasi i-share sa araw na ito ay ang nangyari sa isang product na binabili ko at dahil naglinis o nag-general cleaning ako ng mga boxes, nakita ko nga. At ito ang i-share ko ngayon sa araw na ito. Stay tuned! Ko kasi nilalagay yung aming mga food na pang groceries or mga food na pwedeng tumagal ng mga 2 taon, ganyan. Lalo na yung mga Filipino product para hindi masira, diba? Tsaka hindi tayo maunahan ni Jerry o ng ating mabait na mga daga dyan na paikot-ikot paminsan-minsan. Yan, inilalagay ko siya sa boxes na ganyan para nga safe, pero hindi pa rin talaga minsan nauunahan pa rin talaga ako
ng Cherry. At yan nga, na-expire nang hindi natin namamalayan. Kaya yan, ganoon, nilalagay ko sa ganun sa mga boxes. Kaya napaka-importante na minsan-minsan talaga ay atin i-check yung bago natin itago yung ating o ilagay sa safe box yung ating mga food, ay kailangan talaga natin i-check yung expiry date or expiration. O bago tayo bumili, kailangan i-check talaga natin yung expiration kasi minsan 1 taon lang, di ba? Minsan 6 months na lang, expired na. Kaya nakakalungkot. Mostly naman yung mga food dapat, di ba, mga 2 years bago siya mag-expire. Kaya lang minsan kasi matagal siyang stock sa tindahan, tulad halimbawa sa Paradise, o pinabili mo sa ating mga kababayan. Siyempre, hindi na rin nila yan natin-check. Kaya minsan, yung expiration 6 months o 1 year, ganyan. Dahil na tinitipid mo. Dahil nga Filipino product, tinitipid mo, ayan, hindi mo na namalayan na na-expire na pala ang ating food. At ito nga nangyari doon sa isang ating food na paborito pa naman namin. So, ayan, naglinis nga ako ng aming cabinet at aming basura. At ito nga nakita ko dito, ayan, na-expire na siya. 2001 to 2023, so 2 years nga, di ba? Sabi ko, common na yung 2 years na expiration ng ating food. So hindi ko alam kung kailan ko ito pinabili sa ating kababayan. Malaki pa naman siya, sayang, ano. Paborito namin ito maglina. Masarap siya, marami kaming nagagawang luto dahil dito hindi lang sinigang, na ihahalo ko din ito sa ibang pagkain ng Pakistani o mga lutong Pakistani. So, wala tayong choice. Sabi nga, pwede pa naman daw kung mga ganitong product kahit na-expire na after 1 year o kaya naman ay 6 months. Pero parang nakakatakot kasi baka kasi nga expire na talaga, makakasama pa sa atin. Di ba rin na hayaan na nating maitapon, wag lang masira yung ating tiyan o makasira sa ating health. Itapon na lang natin. So, ayan, kaya importante na i-check talaga natin yung ating mga product bago natin itago. Although, actually, hindi ito yung talagang favorite ko. Mas gusto ko ignore kaysa sa ganitong product. Pero, minsan, pag wala kasing available, okay na rin. At ito pang isa, ayan, hindi ko nga alam kung bakit napasok. Siguro nabuksan yung box. Hindi ko na namalayan na nakapasok na pala si babae ito. So, ayan, kinagat niya. So, tapon na natin. Buti na lang iisa yung kanyang nakagat. Hindi lahat nakagat niya. Siguro nag-uumpisa pa lang. Hindi ko alam kung kailan yan. Ayan. So, isa pa yan natapon. Madalas, minsan nakakapanghinayang kasi minsan mga 1 kilong gatas, nauunahan talaga ng mabait. Although, hindi naman, dito sa amin, madalas naman kami maglinis. Kaya lang, tingin ko, hindi lang dahil sa amin, maaaring galing sa kasi nga apartment to eh. So, siguro galing doon sa ibang apartment, walang matatakbuhan yung mga mababait. So, nakakapasok din sa amin kasi maliliit lang siya, maliliit na mababait. So, kaya nakapasok. So, although, naglagay na nga kami ng mga screen sa lahat ng mga screen wire sa lahat sa pintuan, sa lahat ng mga bintana. Pero siguro minsan may mga butas-butas, baka sa daanan ng tubig, alam mo yun, hindi natin alam kung paano ba sila nakakapasok. Pero dahil nga maabilidad din ng mga yan, at kailangan nga nila ding mabuhay, kaya ayun, nakakapasok pa minsan-minsan. At yun nga, madalas nakakahuli ang aking asawa ng mabahay. Nahuhuli si Jerry dito, masipag si Tom manghuli, so nahuhuli si Jerry. Sino nga ba? Si Jerry at si Tom nahuli dito ako. Basta yun na, si Tom and Jerry. Meron kami dito Tom and Jerry. So ayun guys, gusto ko lang na i-share sa inyo na yun nga, dahil nga mahirap ang mga food na mga Filipino food dito. Hindi siya mahal. I mean, mahal na siya, mahirap pa siyang hanapin. So, kaya yun na nakakapanghinayang. Kahit hindi na yung presyo, hindi na yung pagmahal. Pero ang mas nakakaano kasi yung mahirap na nga siyang hanapin. Kasi kung mag-order ka pa online, bukod sa mahal na, mayroon pang delivery fee. So, ganun din naman yun, mamamasahe ka. Pero, yun nga, alam mo yun, yung ilan ka konti na nga hindi ka basta-basta makakabili, ay hindi yan pa nasisira o na-expire. Katulad nangyari din yan doon sa isang toyo na binili ko. Ang laki pa naman, 1 liter. Excited ako. So, nabili ko siya. Tapos, nung pagdating ko,
Pagdating ko dito sa bahay, sabi ko, sige, 1 liter, so aabutin niya ng mga 3 to 4 to 6 months sa aming mag-ina. Kasi minsan lang naman namin ginagamit yung tuyo. Pero masarap kasi yung tuyo natin, di ba? So mga Filipino food lang naman yung nilalagyan ko ng tuyo. So sabi ko, aabutin siya ng kahit isang taon. Pero sadly, no, check ko nga yung expiration. Hindi ko kasi siya na-check nung bumibili ako sa Paradise. Basta ko na lang siya, sobrang excited ko. Basta binili ko na lang siya yung toyo at saka yung patis. Hindi ko napansin. Pagdating ko dito sa bahay, siyempre, check ko yung expiration date kasi itatago ko. Itatago ko yung kumbaga itatabi ko kasi hindi siya pang dengue. So nung chinek na namin, oh my, 3 months na lang mag-expire na yung aming biniling toyo at patis. Pero sabi nga nila yung mga ganun daw pwede pa after the expiration pwede mo siya makain after for 3 months more. So ayun, hanggang ngayon nandiyan pa naman. At inuunti-unti namin kahit na-expire na, tingnan na lang natin bago mag 3 months. Tatapon na namin talaga kung hindi pa rin mauubos. Ayun. Pero wala namang nangyayari, okay naman. Masarap pa rin, may lasa pa rin siya. Pero siguro pag tumagal pa, mawawala na talaga siya ng lasa o hindi na talaga siya maganda sa ating katawan. So ayun nga, yun lang gusto kong i-share sa inyo lahat, sa aking mga kababayan dito at sa mga kababayan kong gustong pumunta dito, na ito yung mga bagay na ito yung isa sa mga bagay na pwedeng makapagpalungkot sa atin pag nandito na tayo sa Pakistan. Isa sa mga bagay na mahihirapan tayong makita, lalo na kung wala tayong pera. So dapat talaga may pera tayo para kahit papano pag nag-crave tayo ay mayroon tayong may pambili tayo o makakain natin yung gusto natin kahit papano. Ayan, yan lamang for today, and thank you so much for watching. Thank you for always there to watch my video, and see you on my next video. Bye! Don't forget to subscribe. At eto nga, i-model muna natin bago natin tuluyang itapon o tuluyan tayong magpaalam sa mga produktong ito. Salamat ulit!